Araw po sa lahat ng mga Novo Ecija ang nanonood sa atin. Sa araw na ito, tayo po ay magbibigay ng ating special broadcast update natin para po sa Tropical Depression Ulysses. Ating pong binabati ang bagyo na maaring dumapo o dumaan po sa gawi po ng Bicol Region at Quezon ngayong araw ng Wednesday. Sa update ng pag-asa, kaninang 11 a.m. November 9, 2020, Severe Weather Bulletin number 2, huling namataan ang mata ni Bagyong Ulysses sa layong 635 km east-northeast of Surigao City, Surigao del Norte o 605 km east of Borongan City, Eastern Samar. Patuloy po natin nakikita ang track na ito at pabago-bago o medyo umaakyat at nagbabago ang track na ito. Depende po sa magiging galaw ng hangin at patuloy niyo pong bantayan sa mga susunod pang mga araw magiging update sa ating weather disturbance na Tropical Depression Ulysses dahil po medyo po kung hindi po sa hahaging ng Bicol Region at Quezon ay maaari po itong tumaas at tumama naman sa gawin ng Central Luzon. Huling namataan nito sa layong 635 km northeast of Surigao City na may lakas ng hangin nasa 55 km per hour malapit sa mata ng bagyo at pagbugso na umaabot ng 70 km per hour. Patuloy itong mabilis na gumagalaw at 40 km per hour northwestward at inaasahan po ng ating pong tropical depression ay maaaring maging isang typhoon kapag ito po ay naglandfall na o bago ito maglandfall dahil patuloy po itong lumalakas dahil din po sa kalagayan ng ating karagatan. As of today, wala po tayong storm signal at wala po itong direktang apekto sa lagay ng ating panahon. Gayon pa man po ang ating pong tail end of cold front ang nakaka-apekto sa lagay ng ating panahon dito po sa gawi ng Northern Luzon at gawi po ng extreme Northern Luzon. Samantala, bukod po sa Ulysses, minamaten din po natin ang lagay po ng ating mga lugar kung saan po patuloy po na binabantayan ang mga kailugan sa Gabaldon at maging po dito sa ating pong mga daanan. At ang update po mula po sa DPWH Region Office 3 ay medyo po meron tayong lugar dito po sa Nueva Ecija, Aurora Road na hindi po maaaring daanan. Ang Dito Road at Diteki Bridge, not possible to heavy trucks due to high water level of the river. At patuloy na pong nagkakaroon ng pagbabantay dyan para po bumaba po ang lagay ng tubig. Sa Kamati section naman po, not possible due to landslide with mud flow and debris. At kasalukuyan po na dyan ang mga equipment ng DPWH para po ayusin ito pong nangyaring landslide na ito. Asahan po natin mga kaibigan na sa mga susunod na araw habang lumalapit po ang Tropical Depression Ulysses ay patuloy po tayo magkakaroon na maulap na kalangitan dito sa gawin ng Luzon. Asahan na maulap na kalangitan sa maghapon na may kalit-kalit ng mga pagulan at panaka-naka pong malakas na hangin. Yan po ang ating update sa ngayon. By Wednesday po, i-update natin ang ating mga kababayan kung ano po magiging galaw din ng bagyo. Kung ito po ba ay may posibilidad na maglandfall dito po sa gawin ng Central Luzon, ay update po natin kayong lahat at manatili pong nakatutok dito sa Nueva Ecija TV48 para po sa ating mga susunod na update. Ako muli si Amber Salazar.